Wala nang natira sa mga barong-barong na hinambalos ng dambuhalang alon sa Baseco, Maynila kasunod ng hagupit ng bagyong Juan. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Malakas ang hampas ng alon sa seawall ng Block 2 sa Baseco, Maynila. Ang mga bubong ng mga bahay sa paligid halos tangayin na ng hangin. Pagkatapos nito, tuluyan ding nasira ang bahay ni Neneng nang abutin ng hampas ng alon. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. 10 po anak ko eh. Gusto ko rin magkaroon ng bahay pero ganito nga. Hindi mo rin kasi masabing kalikasan. 7 barong-barong ang nawasak sa lugar habang 5 ang partially damaged. Ang isa sa mga barong-barong, tinangay pa ng alon. Ang isang ito naman, isa na lang ang natitirang paa. Nagsalubong ko po kasi alon dito eh. Sumampa rin po sa bubong namin hanggang dyan. May kasama ng sa Manila Bay, buhangin. nagkalat ang mga buhangin. Tulong-tulong ang mga residente sa paglinis nito para makadaan ang mga sasakyan sa kalsada. Ang isang mangingisda, sinusubukang isalba ang inanod niyang bangka. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nag-uuwian na ang ilan sa mahigit 3,000 pamilya o mahigit 10,000 individual na lumikas sa mga evacuation center. Pero kagabi, may mga residenteng sinundo sa kani-kanilang tirahan para kumbinsing lumikas na. Hanggang kanina, malakas pa rin ang alon at hangin sa Maynila kaya may mga mangingisda pa rin hindi makalaot. May ilang stranded din sa Northport dahil kanselado ang biyahe ng mga barko. Nag-alala sila sa akin dahil may bagyong malakas. Sana nga lang po, ligtas ako makauwi sa pamilya ko po. Nasira naman ang floodgate na ito sa Paco Pumping Station sa kasagsagan ng bagyong Juan. Ang nasirang floodgate, gawa ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa MMDA, posibleng dahil ito sa hampas ng tubig mula sa Pasig River na umabot ng mahigit 12 meters kagabi. Nagkalat naman ang mga piraso ng bakal at yero sa kahabaan ng Balete Drive sa Quezon City. Pansamantala itong hindi nadaanan ng mga sasakyan habang nire-respondihan ng mga taga-barangay at LGU. Ayon sa mga otoridad, galing ito sa trusses o pamakuan ng bubungan na nilipad mula sa kalapit na gusali dahil sa lakas ng hangin. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Malabon, isa-isa nang nag-uwian ang mahigit 800 pamilya na lumikas sa Malabon National High School kagabi. Pinayagan na rin umuwi ang mga lumikas na residente sa magkakatabing bayan ng Rodriguez at San Mateo Rizal at Marikina City. Kabilang sa mahigit 20,000 residente na lumikas ang pamilya ni Laika. Nagbantay po kami. Para ngayon po, mas maaga po kami makalikas. 3:00 pa lang po nagligpit na kami. Tapos ayun po, nung 6:00 na, lumikas na kami. Ang ilan sa mga lumikas, isinama ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa LGU ng Marikina City, Rodriguez at San Mateo sa Rizal, walang binaha sa kanilang mga lugar. Ang pinakamataas na level ng tubig kahapon sa Marikina River ay 14.5 meters, malayo sa 18 meters na forced evacuation. Relieve po kami dahil sa totoo lang po pinaghandaan naman po namin itong bagyong Juan isang buong linggo. We've been conducting pre-disaster meetings. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.